Hello, hello. Ay magandang gabi po. Maya Pabenge sa mga kabalin ko. Magandang gabi sa mga lahat ng mga kan sa buong Pilipinas. At magandang gabi rin kay Bantag. Sabi ni T, sino itong Tito? Sabi niya, Bubo. Asan si Bantag? Ay si Bantag nagtatago. Yung pumatay kay Percy Lapid. So anyway, tinatawagan ko si Bantag, sumuko ka na. Para naman kung wala ka talagang kasalanan, may papanalo mo kaso mo. Ganun lang kasimple lang yan. So, ganun naman ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung isang taon na po ngayon. Isang taon pa ngayon ay wala pang katarungan na nakikita sa mga 19 na namatay po sa trahedya nang nahulog yung series bus doon sa Bangin, sa barangay Igbubakay, sa barangay, boundary ng barangay Igbugakay at saka barangay Pabrika sa Hamtik Antique. Ang bus po rito ay nahulog, patay ang driver, patay ang konduktor, patay ang bus inspector, patay ang 19 na pasahero at nabuhay pero sugatan yung 9. So yan pa nangyari dyan. At binibring up po ito para isa po itong tinatawag na public interest na kailan ba magiging safety ang mga bus sa ating bansa para naman marami na sasakay ng bus. Ang problema dito, yung nakikita ko na sa aking pagsusuri, ang may kasalanan po dito ay yung kumpanya mismo ng series. No? Ang kumpanya ng series ay yan ang nagpapatakbo yung Valyacar Transit Incorporated. Pag-ari po yan ng isang bilyonaryo na namatay na si Ricardo Yanson Sr. At yan ay tinayo niya mula sa isang pirasong bus lang doon sa Bacolod at lumaki na ito na pinakamalaking bus company. Marami sila, may bus company Mindanao Star, meron pa sila Sugbo Bus Company, meron pa silang Mindanao Rural Transit, meron pa silang Bachelor Express, marami silang binili ng mga bus company kagaya ng Fortune. Ang mga bus company sa buong Bohol, Island Bohol, sila rin, series din ang nangunguna. Mula sa buong Mindanao, kukunti na lang natira ng mga ruta na hindi pag-ari ng series bus. So kung magbabiyahe ka galing Davao City hanggang papuntang Cagayan de Oro, hanggang Iligan, ay mga pag-ari ng series bus. Ang ginagamit po nila dyan ay rural transit. So sa kanila yan, binili nila yung Fortune Express na nating karibal nila hanggang papuntang Pagadian yan, mula Iligan. So hanggang Davao City, hanggang Maynila. Sa kanila rin hanggang ngayon ang nakaruta sa Maynila po, hanggang Batangas, Maynila galing sa Visayas o galing Mindanao ay yung series bus na Azul. So pinakamalaking bus company po sa buong Asia. At ito lang ang bus company na Pilipino ang may-ari na isa sa mga stockholder sa yung Firestone na gulong. At sila rin ang stockholder, isa rin sa stockholder sa, kung hindi ako magkamali, yung isang kumpanya na gumagawa ng bus ng mga makina. So niligawan talaga sila, tapos gumagawa sila ng sarili ng battery, gumagawa sila ng sarili, halos lahat. No? Ang mga dati na yun, nagmamanage dyan yung tatay nila, ay namatay yung tatay nila, ay nag-away-away mga anak. So sa pag-away-away ng mga anak, nahati sa dalawang grupo, ang 2 anak laban sa 4 na anak, pero yung 2 anak ay sinamahan ng nanay. So ang away po nila ay nagsimula siyempre sa management. Yung tatay nila si Ricardo Yanson ay ito po bilyonaryo na bago siya namatay siya pero nandoon na yung nanay nila ay 90 plus, 94 years old na ngayon ang nanay nila, ay kakampi ito ni Duterte.
Ang alam ko rito sa kwentong ito, dahil sa away-away nito, yung dalawang magkapatid na Yanson, kalaban nilang apat na magkapatid na Yanson. So yung dalawa ay kagrupo ni Leo Ray na bunso na anak at saka kasama niya yung nabilanggo sa isang krimen na si Jeanette Yanson Dumangkas. At ang kanilang kabilang parte naman, mga kapatid nila ay si sa grupo ni Ricardo Yanson Jr., si Roy Yanson, si Emeline, at saka sino pa yung isa? Si Selena. So, yan ang mga kagrupo. So, binabanggit ko ito kasi itong pagkawatak-watak nila, itong tinuturo ko ng dahilan ng trahedya kung bakit namatay yung 19 na mga pasahero ng series bus doon sa barangay, sa bayan ng Hamtik, Antique. Nakasakay sila sa bus na nanggaling sa Iloilo City papunta sa San Jose, Antique. So, nang dumaan doon sa barangay Igbugakay at saka barangay Pabrika, ay nahulog yung bus sa Bagin. Ngayon, tinitingnan ko po yung bus, nakita ko mabuti na lang mayroong CCTV doon na katabi. Sa kuha ng CCTV, nakikita ng pag gano'n ng bus, papaliko siya, pakanan, ay naka-hazard light. Pero bago yun, ang hazard light, nakita siya sa bayan ng Fournier. Isang bayan bago maghamtik, ay tumigil yung bus na yun at bumaba yung driver. At ang driver ng bus nang hiram ng tools at gumapang sa ilalim, kaliwat kanan na gulong sa harapan. So very obvious na yung bus ay may problema. So kung hindi ako magkamali, ang problema nun ay siguro maluwag. Ang dalawang gulong sa unahan ay hindi nagigiyahan ng manibela. Yan ang pagkatingin ko. Yan ang conclusion ko. Ang conclusion ko ngayon ay nakabase naman sa katotohanan na yung pinakahuling kuha sa kanya na CCTV, naka-hazard light, bangin, bundok, pakanan siya, dapat ibis kumanan. Hindi na nabitbit ng manibela, pakanan. Dumirekta sa bangin, hulog, patay. So, iyan po ang sitwasyon. So, ang conclusion ko rito ay management fault. No? Yung fault ito. Sa panahon na yun, na ngayon nangyari December 5, 2023, ang manager ng kumpanya niyon, ang papatakbo yung Y2 na tinatawag Yanson 2. Yung children na tinatawag, ang nangungulo niya si Leo Ray. Tapos ang kapatid niya si Jeanette Yanson Dumangkas. At ang nanay nila na 94 years old, yung kakampi nila. Nagkaroon man na ilang paulit-ulit na tinatawag na palitan ng botohan, ay sila pa rin dalawa na mumuno. Ginawa lang paraan sa kanilang kaso yung apat na kapatid para hindi makaagaw ng pwesto. Ngayon, ang tanong, dahil namatay ang tatay nila, sino ang may-ari ng bilyong-bilyong kumpanya nila? Pinakamalaking bus company sa buong Asia. Bago namatay ang tatay nila, na si Ricardo Yanson Sr., ay pumirma silang lahat sa tinatag na agreement. Tawagin mo lang agreement. Sa agreement na yun, kasulatan, ay pumirma si Ricardo Yanson Sr. na tatay at saka si Olivia Yanson na nanay. At ang kanilang pinag-usapan ay kung mamatay ang isa sa mag-asawa, ang lahat ng shares of stocks sa lahat ng bus companies ay paghati-hatian ng 6 na magkakapatid. So kung 6 na magkakapatid ang maghati-hati, ang lahat naman ng mga lupa, bahay, lahat ng pera sa bangko at mga hindi kasama sa shares of stock ay mapupunta sa nanay. Kung sino man na namatay. Halimbawa, nanay namatay, kay Ricardo Yanson mapunta. Pero kung si Ricardo Yanson mamatay, mapunta kay nanay. And because ang namatay ay si Ricardo Yanson Sr., ang bilyon-bilyon na pera ay napunta sa asawa niya na si Olivia. Tapos ang mga bilyon-bilyon din ang halaga ng shares of stocks sa mga bus company na Bachelor Bus Company, sa Series Bus Company,
sa Sugbo Bus Company, sa Rural Transit Company, tsaka Mindanao Star Company. Yan, pinaghatian ng 6 na magkakapatid. Hating-hati. Sabi-sabihin, kada kapatid, kung sa porsyento pag-usapan, meron silang 16.67% kada isa. So kung 4 na kapag-kapatid, ang total nila, magkano ang shares nila? So tatakbo po 67% yung 4 na magkapatid. Ang 2 magkapatid na kaaway nila na si Leo Ray at saka si Jeanette Dumangkas, Yanson Dumangkas, ay dapat nasa ano lang sila, nasa 33% lang sila. Pero bakit sila po ang namumuno? Namumuno sila na pag-alaman ko na dahil sa pamimigi ng dokumento at lumalabas na sila na ngayon ang nagpapatakbo. So, ang 4 na kapatid ay tumakbo. Alam niyo ba kung bakit tumakbo? Ito, iko-confirm ko pa. Ginamit po si Duterte dito. Ginamit po si Duterte dito. Dahilan para lumayas sa Pilipinas yung 4. At dahil lumayas sila sa Pilipinas, ay naiwan sa 2 ang pagmamanage o pagpatakbo ng bus company. So, yung 4 po ay sa panahon na nandoon siya, ang alam ko, hindi ko masigurado, pero panahon na inassign doon si Joby Espinido, parang gagamitin ata si Joby Espinido na magtanim ng droga dito sa 4 na magkakapatid na Yanson para ang balak daw, hindi ko man confirm, pero inang pakiwari ko, na ang balak ay tataniman ng droga at itutukhangin yung 4 na Yanson na magkakapatid para maagaw ng 2 Yanson na magkakapatid. Ang si Olivia kasi na nanay nila ay malapit na malapit kay Digong Duterte. At nung nag-birthday pa nga siya, ay dumalo pa sa presidente na si Duterte, dumalo pa siya. So yan po yung kwento diyan kung bakit despite the fact na mas marami ang 4 na Yanson, mas marami silang pag-aari dahil 67% sila kumpara sa 33% ay ang 33% pa rin na mayani kasi tinaniman nilang ang ginawa ng mga kaso itong 4 na kapatid. At katulong dito po ang Duterte. Siyempre, kakampi ni Duterte, si Mrs. Yanson, na nanay nila. So, inutusan ng polis at ginawa ng senaryo na ang mga ibang bus nila ay kuno ipinarada sa isang garahean na kontrol kuno ng 4 na magkakapatid. At dahil doon yung mga bus, kinasuhan sila ng karnaping. At yung karnaping na yon, actually kung hindi sila nakasibat, kung hindi nila natunugan, ay malamang hanggang ngayon nasa kulungan pa rin yung 4 na magkakapatid na si Ricardo Jr., si Ricky Jr., o di kaya si Celine, si Emily, at saka si Roy. Mabuti na lang, nakatunog sila, sumibat sila sa ibang bansa. Yun pong dahilan kung bakit hindi sila nahuli. At yun din ang dahilan na dahil wala sila sa ngayon sa bansa, ang nagmamanage ng group of companies, bus companies ng series o Balyacar Transit ay yung 2 magkakapatid. So dahil sa pagmamanage silang 2 kakapatid, napag-alaman ko rin, hindi ko pa rin confirm, pero yung kinikwento, na bayad dito, bayad doon, yung nanay nila para mahawakan sa liig yung mga judge at saka piskal sa Bacolod City, pati yung mga lahat daw ng abogado ata sa Bacolod City ay nabayaran na nila kaya hindi makagalaw yung 4 na kamagkapatid ng Yanson. So biro mo, kung hindi ito nakialam si Duterte dito, hindi sana gumawa ganun. Ngayon dahil sa ginagawa nila, ginagamit nila pangbigay, pang-bribe sa mga piskal, sa judges, mga abogado, mga pribadong abogado at saka judges, ang pera nila, nabawasan ang kanilang tinatawag na budget. At kung nabawasan ang budget, napwersa yung 2 magkapatid na Yanson sa pagmamanage sila na tinanggal nila yung routine check, maintenance check sa mga bus. Kasi diyan dati kilalang kilala ang kumpanya ng Balyacar Transit Incorporated. Sila po ay dahil sila ang gumagawa ng gulong na Firestone, ang gulong po sa truck nila, sa mga bus nila, ay every 6 months palit yan. May butas o wala. May pinong, ako na ba,
pudpud na ba o hindi, basta papalitan niya every 6 months lahat ng gulong na sakyan nila. At ang check-up almost every time may check-up. Pagkatapos, sila pa po ang gumagawa ng katawan ng lahat ng bus nila. Meron silang manufacturing plant, ang lapad kung ilang hektarya. Kumbaga sila lang po ang bus company sa Pilipinas na mayroong ganong nagmamanufacture ng kanilang sasakyan, sariling bus nila. Tapos yung mga makina, dahil sila rin ang isa sa may-ari na gumagawa ng makina sa Japan, pinapadala lang din bilyong-bilyong halaga ng makina at ikakabit na lang doon sa mga chassis na ginawa nila, lahat-lahat. Kumbaga, high-tech, kulang na lang sila na isang technology pa na gumawa na sila ng kumpanya ng mga truck o di kaya kasi kumpleto na sila halos. Kaya lang, nung dahil sa kailanganin na nila magdiskarte at mapapanatili nila yung kanilang kapangyarihan sa kumpanya na kahit dalawa lamang sila, hatag dito, hatag doon, hatag dito. At nabawasan ngayon ang budget sa maintenance. Doon sila nagkuha ng budget sa maintenance at doon pinamigay. Kaya, yun ang dahilan kung bakit marami na sa mga series bus company ngayon na mga bus ang depektibo. Kaya yan ang nangyari. Noong nakita mo yung bus number 6289 na may biyaheng Iloilo City hanggang San Jose Antique ay sa bayan ng Fournier ng Antique, tumigil ang bus dahil bumaba ang driver at nanghiram ng tools, gumapang sa ilalim, tiningnan may sa ilalim ng gulong at nang umalis naman uli kasunod ng bayan, pinilit ng driver na magmaneho. Pag maneho na, dumaan sa doon sa may malapit na sa may kung saan bangin sa mahulog, mabuti may CCTV doon, nakuha ko CCTV at lumalabas po ro na naka-hazard light at imbis na liliko yung bus, hindi na nakaliko. Ibig sabihin, hindi na nakakonek ka manibela. Diretso na sa bangin, patay. So, yan po ang dahilan. So, ngayon, ang investigasyon ng mga pulis, malalaman sana nila kung makuha nila yung dashcam, yung CCTV, yung SIM card doon sa dashcam. Pero ang balita, nagreklamo yung investigador ng pulis sa Hamtic Antique na hindi daw sinusuko sa kanila. Yung hindi naman masisira yon. Kahit bumagsak na napakataas, 100 meters ang bangin. Kahit bumagsak yung bus doon, hindi masisira yung SIM card. Pero nawala. Yun na sana ang sasagot para mapatunayan na yung dahilan ng pagkamatay ng 19 na tao sa trahedya ay hindi bus driver ang may problema, kundi ang bus manager. Ngayon, dahil lumalabas at minamanage nila yung bus company, pinapalabas nila na kunwari majority ang kanilang shares, dalawa lang sila. Ibig sabihin, gumawa sila yung si Leo Ray Jansson at saka kapatid niya na si Jeanette Jansson Dumangkas at yung nanay niya na si Olivia, who is 94 years old now. May ginagawa silang kasalanang falsification. Pinapalabas nila na marami ang shares nila, kaya sila nagmamalis ng kumpanya. At dahil falsification, krimen po yun. At ang krimen na yun ay nagresulta sa kulang ng maintenance ng kanilang sasakyan. At dahil kulang sa sasakyan maintenance, continuation ng crime at nagresulta sa pag-tragedy. So ang ibig sabihin, pwede silang maparusahan ng kaso yung na hindi nila sinadya nila na hindi nila minimaintain ang mga lahat ng bus. Dahil nga doon lang kinukuha yung budget para sa pangbigay-bigay mga suhol-suhol. So yan ang nakikita ko dyan. Yan ang aking pong conclusion. Pero ang problema lang, may katarungan pa ba na dadarating sa mga batang ito, sa mga namatay na ito. So ngayon, bago ko i-share ko muna yung tinatawag na yung last stop ng bus. Yung last stop ng bus ay ito, ipakita ko sa inyo. Ito sa bayan ng Fournier. Yan ang bus number 6289. Makita mo rito yung driver sa ilalim ng bus, sa ilalim ng gulong na tinitingnan niya ang gulong niya at bumalik siya sa kabilang gulong kaliwa, tiningnan niya rin yan. Yan pinakahuling tigil ng bus. Hanggat sa
na ito na ngayon ang darating siya na ngayon dito sa tinatawag na pagkaano niya, yung pagkahulog niya na. Ito, isi-share ko naman ngayon ang last nakuha sa bus, last the video, nakuha sa bus bago ito nahulog sa bangin. Tingnan ninyo. Ito palaking ko. Tapos i-play. Yan. Tingnan nyo. Yan ang lugar na yan ang baso. Naka-hazard light. Yun, hulog siya sa kwan. Hindi na nakakanan. Yan. So, ulitin natin para maklaro sa inyo. Yan. 6 seconds. Kinuwinta ko, 6 seconds lamang ang takbo na kinain ng bus mula no sa umpisa pagpasok ng CCTV na yan hanggat sa mahulog. So, ang distansya na mga 60 meters. Sinukat ko, mga 60 meters. So, kung 60 meters, sa 6 seconds nakuha niya, ibig sabihin, 60 divided by 6. So, magiging 1 meter per second ang takbo niya. Di ba? So, kung i-multiply mo sa 60, ibig sabihin 60 meters per 1 minute. I-multiply mo sa 60, so 32 kilometers per hour lang ang takbo. Very, 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 very mabagal. At bakit kahit na mabagal ang takbo, nahulog pa rin, nahulog pa sa bangin, hindi na nakakanan ang manibela, hindi na sumunod ang gulong sa manibela. So, yan po ang ang naglagay sa nagdala ng trahedya doon sa 19 na tao na namatay doon. Ika-1 taon nila sa ngayon. Hanggang ngayon po, wala pang katarungan na nangyayari. Ang sino bang sisisi natin? Una, sinabi ko na, sisisihin ang yung 2 Yansunto na magkakapatid at yung nanay nila. Bakit? Kasi hindi na nila ginagawa yung dating maintenance na nagpalaki ng bus company. Biro mo, sila lang ang bus company sa buong Pilipinas na Mindanao, Luzon, Visayas, may biyahe. Sila lang, wala nang iba. So, ang iba dyan, yung Piltrangco, ay isang lang yan, isang ruta lang. Papunta pabalik. Pero ito sila, lahat halos ng ang ruta sa Mindanao, meron sila. Sa Bukidnon, Davao, sa Zamboanga, kuha pa nila. Cotabato, kuha nila. Kasi Cotabato City hanggang Davao City, Mindanao Star, sa kanila rin ang biyahe. Ganon sila. Tapos mula sa Mindanao, papunta naman sa Cebu, sa kanila rin yung Sugbo, sa kanila rin yan. Sa buong isla ng Bohol, sila rin yun, series din. Sa lahat na hanggat sa Maynila, mula Iloilo, papuntang Batangas, papuntang Cubao, sa kanila rin yung series na kulay asul. So, ganun po, kahit sila katindi, pinakamalaking bus company na uwi sa away. No? Bilyonaryo ang lahat. Tapos, ang alam ko dyan, yung lahat, yung 4 na magkapatid ay hanggang ngayon sa abroad pa. Kasi may warrant of arrest pa na nakaumang sa kanila dito sa Pilipinas. So, ganun po ang kita mo yung kasamaan. Kung hindi dahil kay Duterte, hindi sana nangyari ito. Ang problema kay Duterte, kinampihan niya itong si Mrs. Olivia Yanson. Kung hindi sana niya kinampihan, hindi sana gagalaw ang mga pulis na tataniman nila ng ebidensya itong 4 na magkakapatid. Yan po ang totoong nangyari dyan. So, asa na ngayon ang katarungan sa 19 na ito. Tapos ito naman, kung bakit ako naghahanap ng katarungan, ay nangako po ng investigasyon itong kapatid ni Loren Ligarda na si Congressman Antonio Ligarda. Hanggang ngayon, yung kanyang investigasyon na pinangako ay pangarap na lamang, hindi na nakikita. So, basahin natin ang artikulo na kung saan nagpalabas pa ng statement at nag-file ng resolution itong si
Congressman Antonio Legarda na kapatid kapatid ni Loren Legarda. Aywan ko kung ano masasabi ni Loren Legarda dito. House Reso 6 probe into Antique bus tragedy. So yan po. Tingnan nyo ipakita ko sa inyo ito yung nawasak na simento. Dito bumagsak ang bus company, ang bus na yun. Na ibig sabihin, nakita ninyo walang bakal. Ibig sabihin, kung may bakal lang sana yung pader na yan, ay hindi na sana nahulog, hindi namatay yung 19. Kung hindi nawasak lang ang harap ng bus at hindi mamamatay. Tingnan mo, hollow block lang nilagay, walang bakal. Kaya ganun katindi. Hindi ba naimbestigahan ni Congressman Antonio Legarda yan? Tingnan nyo mga namatay na nakalagay sa tarpaulin. Sabihin natin yung balita, a resolution has been filed in the House of Representatives calling for an immediate investigation into the bus accident in Hamtic, Antique that claimed 19 lives. Antique Representative Antonio B. Legarda Jr., kapatid ni Loren Legarda said that an investigation is necessary to determine whether legislative measures are needed to prevent similar accidents in the future. Paramount of which is to ensure the safety and security of the riding public and prevent loss of lives and limb. Read part of the resolution received by the lower house on December 12. The resolution added that the number and frequency of fatal accidents involving public utility buses in Antique has raised serious concerns regarding the safety of local public transportation. On December 5, a series bus liner owned by Bayacar Transit Incorporated fell into a ravine between the boundary of Barangay Fabrica and Egbo Cagay in Hamtic Town. The bus was carrying a total of 28 passengers and was en route to Colasi Town from Iloilo. 19 passengers died from the incident, while 9 others were injured. Based on the police investigation, the vehicle's brake system reportedly malfunctioned. Hindi ito brake system ang malfunction. Ang problema nito, hindi nag-function, hindi nakakonek ang manibela sa gulong. Kasi kahit wala ng brake, kapag nakakonek lamang ang gulong sa manibela, maililiko ng driver yun. Ganun lang kasimple yun. So in a way, hindi naman expert sa makina yung pulis, pagbigyan na natin ng pulis. So records from the Philippine National Police in Hamtic Town, shared by the Antique Provincial Government on its official Facebook page, revealed several accidents at Killer Cove. So, tinawag na siyang Killer Cove. Mula noong 1959, marami nang namatay dyan. Noong 1959, isang truck na punong-puno ng mga kargada ay 3 namatay na hulog. Noong May 25, 1986, 23 ang namatay at 15 ang nasugatan. Bus din ang nahulog dyan. Tapos may bus din nahulog noong 1980s na maraming nasugatan at namatay. Tapos may close ban ng 2016, siguro driver lang maniho, ang nagmamaniho, isang namatay. May truck din na puno ng soft drinks at hulog din doon noong August 11, 2017. Isang helper ng truck ang namatay, tsaka ang driver na sugatan. Tapos may delivery van din. Noong 2017 din, maswerte walang namatay. May isang close ban uli na may karga ng mga feeds sa mga hayop, buti walang namatay. May isang 10-wheeler truck na puno ng simento ay namatay ang helper. So may close ban din na may load ng construction materials ng 2019, mabutit walang namatay. Pero muntik pa nahulog. Buti lang nakakabit-kabit pa yung truck at hindi nahulog dun sa ravine o bangin. So close ban loaded with feeds in 2019, ganun din. So mabuti walang namatay. So ang series bus itong April 5, 2019, bago yung December 5, 2023, mayroon pang series bus na nahulog din noong April 5, 2019. 3 ang patay at 6 ang injured. Ngayon, ng isang kotse noong 2020 ay mabuti walang namatay, pero bumunggo lamang sa concrete barrier o yung pader-pader sa gilid ng kalsada. Itong si Gobernadora Rodora Cadiao ay nagsasabi na sa DPWH na ililipat na yung kalsada, i-divert nila sa may bulubundukin at para wala na mahulog. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nagalaw o nagawa ng DPWH. Sa ngayon, sinong sisisihin natin dito sa ngayon? Sa ngayon po, ang mangyari ay nagkaaway-away sa pagka-congressman si Governor
Rodora Cadiao laban kay Congressman Antonio Ligarda. So ito na ngayon, mga pinangako nyo noon ay hindi pa ninyo natupad sa ngayon. So yan lang po ang binabato ko sa inyo at sana ay mabago na ang sistema ng ang transportasyon sa Pilipinas at kailangan i-require ang lahat ng mga bus company na every 6 months magpalit ng gulong, ang kanilang gulong, at every month kailangan i-check ang lahat ng mga preno, lahat ng connection ng mga steering wheel, yung manibela, nakakonect ba sa mga gulong, lahat nun. At saka mga clutch system, dapat every month yan may i-require na ng batas na every month may check up. Alam mo yung bus, kailangan lang i-maintain yung brake at saka yung clutch system at saka siguraduhin na yung mga gulong ay nakakabit sa manibela. Ang mga driver po, ako driver din, meron kaming sariling instinct o biglang pag-iisip ko anong gagawin namin. Ang pinakaunang naisip ng lahat ng driver ay magpipreno. Number 2, ang watla naman pong driver na natataranta. Ako ilang beses na rin ako nakaranas ng disgrasya, pero hindi po ako natataranta. Ang manibela ko po ay bit-bit ko yan sa utak. At kay ikaw sanay na magdadrive, ay hindi po talaga pag hindi ka lang makakatulog sa kalsada. Kaya required din na dapat kung mahaba ang biyahe, dapat hindi lamang isang driver ang nagmamaniho. Palit-palitan dapat yan. So yan ang masasabi ko rito. Kaya ipagdasal po natin yung itong mga pangalan ng mga namatay dyan. I-share ko sa inyo mga pangalan. At kung sino man nakakilala, ipagdasal natin at hiningi ko yung cooperation ng mga namatayan dyan. Kung gusto ninyo, habulin natin ang series. Mayari ng series yung Y2, si Leo Ray at saka si Jeanette. Ang habulin natin kasi sila nagmamanage, sila may kasalanan. So ito po yung mga pangalan ng mga namatay dyan. Babasahin ko lahat. Number 1, si Ricky Sirius Ikanja. Ito yung 39 years old driver. Si Glenn Espandagani, 36 years old. Siya po ay bus inspector. Tapos si Wilmar Marcelino Filipe, 32 years old. Siya po ay bus conductor. Ang pang-apat yan si Francis Jan Belga Iquarte ay residente ng San Pedro, San Jose, Antique. Tapos si Nelson Espina, taga Barangay Atabay, San Jose, Antique. Si James Andre Sicondres, Hungko, lalaki, ay taga Barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo. Tapos number 7, si Wilber Deliaba Billones, 28 anyos, taga San Juan, Mulo, Iloilo. Tapos si Janine Marquez Mahandog, 24 anyos, estudyante, nakatira sa Ingwan, Batangan, Hamtik, Antique. Tapos si Patrick Moslumi, 35, si Kenyan National, taga Kenya. So, tapos si Zyron Alcala Havillana, taga Tupi, ito taga Coronadal ito, 1 year old, but anak siya ni si Jomari Alcala Altura, 36 years old. Yun ang tatay niya. Si Pritzi Havillana Bornales, taga South Cotabato rin ito, 32. Tapos si Federica Singh, 11 years old, bata pa ito. Tapos si Ramon Enrique Salvani, 21 years old. Tapos si J.B. Bordago, inspector on duty. Tapos si Tom Elizaga Cercania, 25 years old. Tapos residente siya sa Sentro Poblasyon, Colasi, Antique. Tapos doon siya namatay sa Iloilo Mission Hospital. Tinransfer doon kasi buhay pa siya nung dinala sa hospital dito sa Antique. Pero tinakbo sa Iloilo, on the road patay siya. At tapos ang namatay siya ni December 6 kinabukasan. Tapos si Jesse Havillana Bernales, 37 years old. Ang daming Havillana namatay. Mga taga Porokwan Sunto sa barangay Morales sa Coronadal City or Marbel. Tapos isa rin namatay, number 18, si Arian Mejia San Pedro, taga San Jose, Antique. Tapos si Timothy James Watson, taga Lamaan, Antique. So ito mga injured. Si Mika Marie Servano,
teacher, si Kim Zaire. By the way, si Mika Maris Urbano pala, nakaligtas kasi niyakap siya ng konduktor at ang konduktor namatay, siya buhay. So Kim Zairin Ramos, idolyoso, teacher, taga Antique, si Marinette Santerba Orbina, merchandiser, taga Gintas Hamtik Antique, si Lorna Obeja Procalya, female, 60 years old, nakasugatan din siya. Si Christopher Simulaya Makinano, sugatan din. Si Timothy James Kiatson, sugatan. At tapos si Kirby Dominic Hukaban, sugatan. Tapos si Arlene Ravin Mejia, Nicolas Sisese, mga sugatan din yan. Ismail Amparado, Pabila, sugatan din. John Michael Tijares, Territorio, sugatan din. Tapos may non-passenger na nasagasaan habang naglalakad sa kalsada. Siya si Francesca Sancho Tabuhara, female. Yun yung nakita ko na naka-uniforme ng high school. Na nakita ko doon sa sa kanyang tingnan natin. Andito ba siya? Wala na siya dyan. Anyway. Yan lang po ang ating report sa ngayon. At magandang gabi po sa inyong lahat. No? Si Cheryl Andres, Bin, hello. Dito ako sa taas mong simula. Si Never No More, nasa Davao yan. Nasa Davao din si Bantag, sabi ni Never No More. Mindagahi from Rome, Italy. Stay safe, doctor. Sa mga mga Italiano, Buon Serata ba? Anyway. Si Francis, sino pa? Si Mindagahi. Tingnan natin. Ayun, kung umaga dyan, Buongir, no? Kung gabi na, Buona Serata. Tapos si Janet T. Tapos si Francis Tesorero, good evening mga kabunyog at sa iyo, Toto Kausing. So Romulo Domingo, magandang araw, Dr. Engineer Toto Kausing from Anaheim, California. Nandiyan pala sa Northern Mindanao ngayon si Kain Sorecto. Nagkuhan sa akin yung brad ko sa Alpha Cosine Theta na nag-message. So, good evening, Rose Cruz, kapsat ko. So, naimbag na malim, no? Naimbag na rabi. Tapos Presperis, Mayap Aabak po. Si Justado Villa, magandang gabi, Atty. Toto Kausing, Maruja Rabon. Good evening po, Atty. Toto. Ask ko lang po kung tuloy po kayong pagtakbo. Natapos ko na po ang aking petition na isasampa sa Supreme Court. Dapat nung kahapon na isampa, kailan naabutan ng oras. Nagtawag nito, hindi ko na isampa nung Biyernes sapagkat nag-Christmas party mga taga-Supreme Court. So anyway, sa Lunes isasampa natin yun. Tapos ko na po. At sigurado naman ako, hindi ako nagdadalawang isip mananalo ako ron. Maruja Rabon, good evening po. Atty. Toto, nagtanong pala sir. Jean Ford, good evening. Evangeline Cardinal, gandang umaga po, Dr. Toto Kausing. GC James, Senator Toto Kausing. Maruja Rabon, good evening. Shout out po, Atty. Toto Kausing. Shout out sa inyo. Rainier Kinzinger, Olivia Yanson from Bayawan City, like Arnie. Taga Bayawan pala. Taga Negros Oriental pala ito si Olivia Yanson. Okay, si Arnie Tebes, ganun din. So kaya pala, yung ibang mga boss ng mga series nandun sa Negros Oriental. Kaya pala ganun. So Ricky Pagoyo, magandang gabi. Ito, Idol, Atty. Engineer Toto Kausing, manonood mula sa Quezon City. Nancy Sinisa, good PM po, Toto Kausing. Ami Gibana, hello Dr. Engineer Toto Kausing. Jiggy Herty, tama ako na mahina ang unitives ng mga nambubudol. Halos walang kaibahan ng kanilang people power. Rally lamok. Pareho lang sila lamok. Pareho lang po nilangaw ang rally ng BBM at saka Duterte.
Kanina, mga BBM, puro mga langaw din ang dumalo. So, ang kaibahan ng kulay. Kulay ng dumalo. Kay Sara, green. Ang kay Duterte, kay BBM, asol, pula. Lutong Macau. Sabi, talagang Lutong Macau dyan, si George Erwin Garcia pa. So, RC Abad, maray na banggi po, maray na banggi sa mga Bicolano. Ferdinand San Juan, good evening po, no, Jigiriarte, posible tama yan, si Olivia dikit kay Digong. Sigurado ko po, dikit na dikit si Olivia kay Digong. Violeta Gersti, grabe naman, Love TV Patrol. Maribel De Vera, good evening, Attorney Sentoto. Love TV Patrol, Rene Reganas, magandang gabi sa iyo, Toto. Grabe pala yan. O, grabe. Love TV Patrol, Cesar Balmaceda, Janet T. In my 5 years of stay in Ilocos Norte, way back several years ago, never po ako sumakay sa bus company na yan. Marami po kasi sila accident issues. Po, natakot po talaga ako. Loyal and believe ako sa Maria de Leon Company. Ay ba pa rin Maria de Leon bus company. Love TV Patrol. Eugene Ford, mabuhay ka. Tony Kausing. Jigiriarte, iba talaga pag mawala ng puno sa negosyo. Talagang magkagulo. Katulad din sa Trans-Asia Shipping Lines. Di magkasundo, magkakapatid dahil bawat isa sa kanila may mga tauhan na sip-sip. Ayun nga. Rainier Kaisinger, unfortunately, like the TV says, the Jansons are above the law. Ganun ba? Like the TV says, they are above the law? Binbin, Presperes, walang pondasyon, tinipid. Tapos Cheryl Andres. Nakita ninyo yung yung binungguan ng bus, walang pondasyon, kaya hulog. Tinipid, sabi ni Presperes. Cheryl Andres, Attorney, good evening. Tapos si Janet T., ako po nagmanage sa URC, PG Del Monte, distributor sa Ilocos Norte, Ilocos Sur for 5 years. Wala naging problema, issue lahat delivery trucks namin. Kus mahigit ako sa, nahigpit ako sa drivers at paggamit nila ng trucks nila. Ba, dapat ikaw maging manager ng bus company, Janet T. So, Grimmer pa lang, anong balita sa nanalanan mong 204 billion sa Supreme Court? Ano ba yan? 204 billion. Jenny Yiko. Thank you po, Engineer. Yung ibig sabihin nun, pinasagot na ng Supreme Court ang tawag nito, yung DPWH, ang COMELEC na ibabalik na yung pera. So, pero bago ako mag-out, ipapakita ko rito yung kung saan nahulog yung bus at makikita nyo walang pundasyon. Tama sinasabi ni Presperes. Walang pundasyon. Ramonita Navarro, Rene Reganas, Jojo Jestro, so Jenny Yeko. Ito yung lugar na kung saan bumunggo ang bus at nahulog dahil walang pundasyon ang pader. Ayan, tingnan nyo. I-play ko yan, ha. So, yan ang padero. Yan ang binunggo. Kita mo yung bakal ang liliit, oh. Diyan nahulog ang bus. So, yan po ang resulta. So, hindi ko lang i-play ito kasi baka ma-copyright ako. Pero yan po, nakita na ninyo, wala po pundasyon yung pader na ginawa para harangan ang bus na kumakabunggo. So, ang tama po kayo rin ni Reganas, kinurap ng DPWH yan at saka congressman. So, ang congressman sa panahon na yan po, yung kapatid ni Loren Legarda na si Antonio Legarda. So, ibig sabihin, kinurap ng kapatid ni Loren Legarda ang budget para sa bakod sa gilid ng kalsada. So, yan po ang problema natin. Kaya, tatanong natin kay Loren Legarda at saka kay Congressman Antonio Legarda. At dahil dito, magandang gabi, Digong Duterte, Olivia Yanson, Leo Ray Yanson, Jeanette Dumangkas o Yanson Dumangkas. Magandang gabi rin at Congressman Antonio Legarda at Senator Loren Legarda, Gobernador Rodora Cadyao. Saan napunta
yung pera na budget sa pagpapagawa ng pader sa kalsada dyan para sana hindi nangyari yung trahedya? Sagutin niya ko, sana punta. Kung hindi gagawa ko ng paraan paano makakasuhan yan makakasuhan dyan yung congressman, pati yung DPWH, pakasuhan din. Okay? So hanggang dyan lamang po tayo, no? Janite, maraming salamat sa senior mo. Isa pa lang kang magaling na manager sa mga tracking service. So magandang gabi po sa lahat.